your person's reading or reading about your person. So first, titignan natin kung what is happening right now. Anong nangyayari sa relationship ninyo ngayon? Challenging. You are still together. Kayo pa din dalawa. Nandyan pa naman siya. And I think this person is even offering you new beginning right now. Pero parang merong mga challenges na nangyayari sa inyo. About decisions. Nagtatalo din siguro kayo ngayon. Nagkakaroon sa inyo dito ng arguments about mga tinatago or mga secret na hindi, of course, hindi sinasabi secret. So, pero itong person na to is still trying siguro to fix the problem. Siguro trying to convince you na wala yun, walang ganyan, walang nangyayaring ganito, hindi totoo yun, hindi totoo yan. Kasi I think kayo pa eh. So nasa point pa kayo ngayon, nagtatalo kayo about kung ano ba talaga yung katotohanan sa mga naririnig ko. Totoo ba to or hindi, mga ganun. Pero kasi nandyan pa siya. He's trying his best to explain siguro na walang nangyayari to, walang ganyan. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Anong nararamdaman ng person mo towards you? Magulo. Actually, minsan nadidisappoint siya sa'yo or hindi niya na-appreciate siguro yung sitwasyon. Minsan nawawalan siya ng gana pero ang maganda lang kasi dito is mahal ka niya. So, mahal ka kasi ng person na to kaya parang nagpapasensya na lang din siya siguro to explain to you na walang talaga nangyari. Kasi itong person na to willing talaga siya to offer you new beginning, commitment, love. So, kahit nag-aaway kayo, minsan nakakaramdam siya ng gulo, sakit sa ulo, ganyan, nakaka-bad trip. Pero, itong person na to is nagpapasensya na ipaintindi sa'yo na wala nga or ikaw lang yung mahal niya. Something like that. Kasi, I think, may mga pinagdaanan din siguro kayo before nitong person na to. Kaya, ganito na lang siya nagpapasensya na ipaliwanag sa'yo at naintindihan ka din siguro niya sa mga galaw mo, sa mga reactions mo, or anything like that. So, I can see here that gumugulo din yung isipan niya, nai-stress din siya sa mga nangyayari. Pero alam niya din naman alam niya din kung bakit ka nagiging ganito kasi mahal mo lang din naman siya. Kaya, nagpapasensya na. Kaya natumba yung phone. Sorry. Ano yung intention ng person mo towards you? Intention ng person mo towards you. Feeling ko andun din sa point na natutulungan mo din siguro tong person na to. I think natutulungan mo din to siya, like, could be sa pera or sinusuportahan mo din to siya. Hindi mo siya pinapabayaan kung ano man yung kailangan niya, tinutulungan mo siya. Mga ganun mga bagay. Kasi, nakikita ko dito, alam mo minsan pag nahihirapan siya or may problema siya sa buhay, nandyan ka para sa kanya eh. So, kaya nandiyan siya sa point na intention niya na maglakas loob pa din na magpasensya or ipapakita ipaparamdam sa'yo na mahal ka niya. Pero alam mo yun, sometimes nakakaramdam din siya na parang hindi na siya sure sa relationship ninyo mismo. Minsan nakakaramdam siya ng parang nagka-gather na siya ng idea dito on what to do, wanted to talk to you about separation. Pero hindi niya lang to nagagawa. Isa pa siguro pwedeng mag-asawa kayo, pwedeng matagal na kayo, or pwedeng mahal ka lang talaga niya. Okay?
Ano yung plano ng person na to sa'yo? Towards you, for your relationship. Plano niya. Na magkaayos na kayong dalawa. Alam mo, may plano siya na about that third party. I think meron talaga kayong issue about third party. And may plano siya na hiwalayan na to. Nakipag-ayos na talaga sa'yo ng maayos. Kumbaga patatagan na yung pagsasama ninyo. At yung sa kanila is tapusin na para sa inyo. So, para sa'yo. So, I can see here that atong person na to is parang ngayon, parang nako-confuse pa siya sa mga nangyayari. Pero, I think itong person na to is, or naiipit sa sitwasyon. Pero nakapag-isip-isip naman na din siya. Nakapag-isip-isip na siya na kailangan niyang umalis dito and hindi ka niya iiwan. Hindi ka naman niya iiwan nito. Mag-o-offer pa din siya sa'yo ng new beginning. So, if napapanood niyo to until now, itong personal reading is a part of my private reading. So, if you want to book a private reading with me and you want your person's reading, so pwede niyong sabihin sa akin na about your person's reading and I will going to give you the details and information about this. Okay? So, ano yung tinatago niya sa'yo? Ano yung lihim niya sa'yo? Naiipit siya sa sitwasyon. And also, etong person na to, may mga times din talaga, siguro I don't know before ba to, or I don't know kung ngayon ba to, may mga times talaga na pinapaniwala ka niya sa mga bagay na hindi naman totoo. Lalo na nung time na dahan-dahan na kayong nawawasak dalawa. So, siguro ramdam mo din siguro din to. Kasi parang minsan gumagawa na lang siya ng story or gumagawa na lang siya ng anuman para maniwala ka na yun talaga yung ginagawa niya. Pero may kinalaman na din dito yung third party. So, itong person na to natukso talaga to siya sa iba. This is not just past person, this is a new one. Natukso siya sa iba. Nagkaroon sila ng, I think meron pa nga silang communication even until now. Pero parang ando na siya sa point na nagde-decide na siya or wanted to decide na to end that relationship. And para magpatuloy na din sa'yo. Hindi naman kayo hiwalay eh. Siguro pinagsabay niya kayo. So, pero may ano na siya, may plan na siya na to end that relationship. Para nag-gather na siya ng idea about that. So, this person do love you. Hindi lang to basta nakatulong ka sa kanya. Baka naiisip niyo na totoo ba yung pagmamahal niya sa akin or ginagamit niya lang or something. Hindi siya basta lang ginagamit. Hindi kanya ginagamit. Doon na-appreciate niya yung tulong mo sa kanya pero mahal ka niya. Kung bakit nag-i-stay pa din siya sa'yo at nagpapasensya. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Ang gusto niya sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Alam mo, minsan napapagod na din ako. Hindi ako nagiging masaya na minsan sa mga nangyayari. Pero wala naman akong planong bumitaw. I'm still holding on sa pagsasama natin dalawa. Though minsan nasasaktan na din ako sa mga sinasabi mo. Paratang mo sa akin could be. Pero I know na guilty naman ako doon. I still want to offer you a new beginning. I wanted to talk to you. I still wanted to save our relationship and I want us to be happy again. And I love you. So, gusto kong maayos tayong dalawa. Gusto kong mabuo natin yung successful relationship or family could be. And I miss you.
So, I miss you. Ang dami na natin pinagdaanan dalawa. And I know na medyo imbalance tayo ngayon. I think, sorry. I think you are still together. Pero hindi lang kayo nag-uusap. Ngayon, because of sa mga nangyayari. Because of third party. Pero you're still together. And kaya nga siguro he's trying to connect with you. He's trying to communicate with you here. And this person will going to do the action para maayos kayo ulit. So, ano yung kailangan mong malaman or kailangan mong or ano yung pwedeng mangyari in the near future or in the future? Possible outcome. Well, magkakaayos din kayong dalawa nito. So, maayos din kayong dalawa, mag-o-offer din siya sa'yo ng love, new beginning, and magkakaroon din ng peaceful yung pagsasama ninyo ulit. Yet, ikaw yung hindi peaceful. What I mean here is, dahil this person, ikaw yung parang, magkakaroon kasi sa'yo dito ng parang, hindi ka na inosente sa mga nangyayari and parang as a point na, hindi ka na makakalimot. Mahirap sa'yo makalimot about what happened sa inyong dalawa, anong issue ninyo, pero feeling ko sa effort ng person mo na ipapakita niya sa'yo na magpapatuloy pa din siya sa'yo and to give you balance connection. I can see here na kasi desidido naman talaga siya. Ikaw naman, mahal mo din naman talaga siya. So, wala akong nakikitang pag-iwalay sa inyo dito. Sino lang yung ano lang talaga, parang matetest pa din talaga kayo sa memory flashback, sa mga issue na nagdaan. Pero nakikita ko pa din together pa din naman kayong dalawa. So, tatagal pa nga siguro talaga kayo dalawa. The Lover's card is here. So, yun.